nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan nyo na si Torre dahil dadagsa na ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time iwan nyo na dyan si Torre. Dadami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, ewan ko kung narinig nyo, pero ang lakas na po dito. Ako po ay wala sa kalsada at ako nga ay excited. Pagkatapos nito, kaya gusto ko nang lumabas at makidalo sa tagumpay. Ito ay para sa akin ay napakalaking tagumpay, Kyrie, Brother Admar, dahil wala pa man. Ito po ay wala sa plano. Kayong mga pulis, kayo Torre, kayo Marcos, kayo Alos, kayo ang may gawa nito. Itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naghihimagsik ang puso ng taong bayan. Kaya po, umalis na kayo dyan. Okay? Eto na po. Eto, ang lakas na po ng sigawan ng tao dito, BBM resign. Galit na po ang taong bayan. Ayaw na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong naririnig na magpupuntahan dito. Binibigyan po sila hanggang mamaya lang na lumayas na dyan sa Ayun. Talaga po, ganda ng people power na yan. Hindi ko na alam po ano pa masasabi natin. Opo. At gabi ito ng walang tulugan, Coach Oli. Nagbibigil na po ang sambayanan, nakabantay na po ang buong Armed Forces of the Philippines. Maraming general na ng PNP ang nagbabantay ngayon. Nananawagan po tayo, bantayan po natin ang mga kababayan natin na dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Tinitirgas, sinasaktan, ginukutob. At ngayon po ay lumalabas na ang mamamayan ng Davao at Mindanao. At sa buong Pilipinas, hindi na po ito mapipigilan. Sinisingil na po nila ang karahasan ni Mr. Marcos. Dadagsa na po ang mamamayan. Mga barangay officials na po at taong bayan sa Davao City ang kumikilos at tuloy-tuloy na po ito, Brother Admar, Coach Oli. Ito po ay hindi na mapipigilan. Kaya nananawagan na po kami sa Armed Forces of the Philippines. Nananawagan po kami sa Philippine National Police. Iwan nyo na po ang mapang-abuso at utak kriminal at wala sa katinuan na Marcos Jr. government. At taong bayan po ang kampihan at protektahan ninyo. Nagsisimula pong ipinapanganak ngayon ang kasaysayan ng muling pagkakaisa at pagbangon ng sambayanang Pilipino sa Davao area. At ito po ay dahil sa sakripisyo ng buong Kingdom of Jesus Christ na mga kababayan natin at pati si Pastor Kibuloy isinakripisyo po ang kanilang organisasyon lamang mamulat at magkaroon ng enlightenment and awakening ang taong bayan at nagaganap na po ito ngayon sa Davao City. Maya-maya, baka makuha natin yung information mula kay Jason Rubrico din para at least makuha natin kung ano pa yung karagdagang detalye dyan mismo sa area kung saan nagsasagawa na nga ng rally itong mga taong bayan, mga Pilipino. Hindi lang ito kay OJC, mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Yes, Master, kay Coach Oli. Ayan po, nakikita natin yung Marcos resign. Yan, pinagre-resign na si Marcos. Siguro, this is the time na mandawagan na rin po tayo sa local government ng Davao, ng Mindanao. Ipakita nyo na po itong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Local government, dahil magsusunod na po. Susunod na po dito ang Senado, etc. etc. Ito na po, dagsa na. Kaya, tapusin na natin ito. Siguro panawagan natin si Vice President. Pwede na. Yes po, sige, pasok. Pwede na. President, go ahead, Coach Oli, manawagan na tayo. Manawagan ka na. Makita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, mga Pangulong Duterte, si BBM. Senator Bato, gusto ka naming makita ngayon dito. Kidnapping po ito. Bawal lumabas, bawal pumasok. Pagkain, iniipit nila. Talagang gugutumin kami dito. Hindi kayo laging nandiyan. Yan po ang sinasabi natin madalas. Hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, isang babae, isang executive secretary ng ating KOJC ay inisprayan ng nakatalikod. Babae po to, Trinidor. Babae, nakatalikod, civilian, may edad na po. Inisprayan ng pepper spray ng isang pulis.
lalaking tao. Ayun, Coach Oli, Brother Admar, no? Kaya sinusubukan Yes, ng po. mga pulis na harangin ang mga contingent. No? May report tayo na re-receive. There are more than 500 people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage. At subalit ngayon po ay tuloy-tuloy na ang pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga taga iba't ibang lungsod, Cagayan de Oro City, Butuan City, at Iligan City, at iba pa pong mga karatig lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Davao. At nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima ng kalukuhan, pang-aabuso sa poder ni Marcos Jr., panloloko sa taong bayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kabulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na pong gabi ng paghuhukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Davao City and the KOGC compound Cathedral area is now the center of people power in the entire country. At nananawagan din tayo sa Luzon, sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay lumabas po tayo. At Black Monday po bukas, pero ngayon na nagsimula, naunahan na. At nakikinig na po ang buong sambayan ng Pilipino at hindi na po ito mapipigilan. This is going to be a groundswell of people's resistance ng sambayan ng Pilipino para ipanawagan po ang pagbaba sa pwesto at kapangyarihan ni Marcos Jr. Kasama dyan Kairik, ang pagpapalaya sa mga pulis na mga abusado at general niya. puntahan muna natin si Jason Rubrico. Jason? Go. Okay, Jason. Admar. Yes, go Hello, ahead. Admar, naririnig niyo ba ako? Yes, loud and clear. Hello, Admar. Go ahead. Admar, nandito nga tayo ngayon sa exit. Yes, nandito tayo ngayon sa labas ng exit gate ng Davao International Airport kung saan kasalukuyan niyang nagkakaroon ng rally ang mga KOJC missionary laban sa harassment, laban sa pang-uusig, laban dito sa ginagawa ng Philippine National Police. Itong mga nasa labas, mga kapartners, ito yung mga KOJC missionary na hindi na pinapasok sa tahanan nila dito sa KOJC Central Headquarters at nananatili pa rin na nasa labas dahil nga pinipigilan, ni-lockdown na ng mga kapulisan itong KOJC compound kung saan na-hostage, pwede na nating sabihin na na-hostage nga, hinostage ng mga kapulisan sa pangunguna ni Nicolas Torre itong mga kapatiran natin na nasa loob ng KOJC compound. Admar, isa lang ang kanilang panawagan, ang hustisya ay may bigay para kay Pastor Apollo C. Quiboloy at sa The Kingdom of Jesus Christ. Ipinananawagan rin nila na umalis na ang Philippine National Police dahil hindi makatulungan ang kanilang ginagawa sa Kingdom of Jesus Christ, lalo na dito sa religious compound na ikinukonsiderang sagrado para sa mga KOJC missionary. Ngayon, Admar, ang kanila ring panawagan ay bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. dahil anila hindi na fit, hindi tama na si Marcos ang mamuno sa atin dito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa ginagawa niya sa The Kingdom of Jesus Christ. Admar? Okay, at nakikita natin sa kasalukuyan, meron tayong paano nagkaroon ng mga dyan, foreigner dyan sa area, nung silbi niya dyan. Sa Para may mga kalimitan, puti, Admar, no? Oo. And right now, habang nagaganap ito, nandyan daw si Marbil, ang chief ng Philippine National Police na teroristang grupo ni Marcos Jr. sa loob ng compound ng regional office sa Katitipan, no? May mga puti tayo nakita, no? Tsaka binabantay Kanina. ng mga pulis, ha? Oo nga eh. Parang puti. ito yatang karga ng helicopter kanina. So posible na nag-a-update sila, baka FBI or US State Department ito. Mukhang sila nga ang gustong ipakuha si Pastor. Kaya atat na atat si Torre at si Abalos at si Marbil, no? Mukhang totoo nga ito, Brother Admar, no? Kung hindi yan US State Department, yan ay mga FBI representative or US Treasury Department special unit. So nandito nga ang mga Amerikano, mga kababayan, nasasaksihan po natin ngayon, nasa Davao pala sila. So sa helicopter sila, they were given the false information, false alarm. Hindi nila nakita si Pastor at hindi nila nakuha. So siguro nag-update ng briefing itong mga puti, Brother Admar, no? Itong mga agents of US government na kasama at iniskorta ng mga pulis. So sa taong bayan, alam na po ninyo, ibinenta po ni Marcos FBI, ang ating bansa sa FBI. mga dayuhan. FBI. FBI ba?
Kaya na-enrage sila kasi matagal na yan sila napapansin dyan na palakad-lakad. FBI yata ito, no? Mga taga-FBI. Verify pa natin, no? Basta na ano ito, foreigner, hindi natin alam ano yung purpose niya doon sa area. Yes. Na alam naman natin na ayun, no? sinira yan. Dumadagsa ng mga tao. Yes, Coach Oli. Dito sa lugar ko po, dinig na dinig po ang sigawan ng tao dito at papunta sila. Maraming papunta nga tao at patungo dyan sa airport. Siguro matanong natin si Brother Jay kung anong pinupunta. Siguro mapunta sila dyan sa kabila at nagsisigawan po sila. Malakas na po ang sigawan nila ng hustisya. Grabe, oh. Kaya di ko alam kung bubuksan na o yung hinarangdan ay bubuksan na po yung gate. Pero kita nyo, towards the airport. Habang kayo po ay nagtitipon-tipon dyan sa Davao, may mga puwersa na po na papunta ng Malacanang din maya-maya lang. Mendiola na para yanigin po ang Malacanang ni Marcos Jr. para lumaya sa poder. No? Ito, may mga panawagan na. Nananawagan na po ng Black Day protest ngayong linggo ng gabi. Ipapanganak ang pangatlong lundo ng kasaysayan sa Pilipinas upang bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga abusado, kriminal at utak sindikato na uri ng gobyerno. So this time around, it's not only in Davao at Mara. Nananawagan ang maraming grupo ngayon sa Metro Manila na Mendiola na, hindi na EDSA, sa Mendiola na. At doon na mag-vigil ang taong bayan in solidarity with what is happening right now in Davao, na parang laboratorio na ng martial law. At kung paano ginagahasa ang karapatan at kalayaan ng mamamayan, lalo na sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Hustisya para sa Kingdom of Jesus Christ, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sa lahat ng mga Pilipino ang panawagan na ito, hindi lang ito sa KOJC dahil maaring mangyari ito sa bawat isa sa atin, iba't ibang mga religious group, magpakatoliko ka man, Iglesia ni Cristo, at ano pa mang mga grupo sa mga kapatiran nating Muslim, mga Pilipino yan sila at sila mismo nakakaramdam din kung tinutugunan ba ng kasalukuyang gobyerno ang mga problemang kinakaharap nila kada araw o baka nakakaramdam na rin sila na tila bulag, pipi at bingi ang lahat ng mga gusto nilang gawin, 'di ba? Na gusto nilang mangyari at sa gobyerno at inililihis lang ang mga issue, ka-Eric. Tama po kayo, Brother Admar. Ang paggamit ng labis-labis na karahasan at puwersa ng gobyerno laban kay Pastor Quiboloy ay pagpapakita po na inilihis nila ang totoong issue ng kapalpakan at kabulukan ng gobyerno ni Marcos sa panunumbalik ng pangungurakot, pandarambong sa kaban ng bayan, korupsyon, kagutuman. At mukhang may Brother Admar, may feed yata on the ground, may nagkakagulo at hindi natin alam ano ito. At mukhang ang mga pulis ay nagkakaroon ng pag-escort, no? Ito ba yung puti na nandun sa area, no? Brother Admar, can we have Jason kung nandyan pa para ma-update ang kababayan natin? At pero tuloy-tuloy po ang paglusob ng taong bayan dito sa mga illegal na pananakop at pag-ookupa ng pulis sa Kingdom of Jesus Christ, no? Dapat ito na ang bunga ng katarantaduhan ni Abalos, ni Marbil at ni Torre sa utos ni Marcos. Ito na, dumadagsa ng taong bayan. Hindi na po ito mapipigilan. Ang buong Mindanao po ay magkakaroon ng pagyanig ng katarungan at hustisya laban sa kanilang nakikitang abuso na ginagawa ni Mr. Marcos. Lumabas na po ang lahat ng taga Davao, gabi ng walang tulugan na po ito. At nananawagan na po tayo sa mga local officials, Mayor Paulo Duterte, all city councilors, vice mayor at mga barangay officials ng Davao City. Let us protect Davao. Let us protect the people of Davao. Let us protect our kababayan, lalo na po ang dinadahas, sinasaktan at ginagahasa ng Philippine National Police na kababayan ninyo na mga civilian at Pilipino din na nandyan sa Kingdom of Jesus Christ. Admar, ito'y tuloy-tuloy na panawagan na ng sambayan ng Pilipino. Jason, nandyan pa ba si Jason? Ito ay Okay, wala na. Si Coach Oli. ito ay paninindigan
pagtatanggol kasi itong mga pulis natin nandito sa tanong ng KOJC. Kasama po dito si Torre, ito si Marvin. Hindi sila nanindigan sa katarungan, hindi sila nanindigan sa tama. Kaya ipinapakita ng taong bayan, kung hindi nyo kami kayang ipagtanggol sa katarungan, kami mismo ipapakita namin kung paano manindigan sa katarungan. Ito na po. Kaya nga panawagan sa mga personalidad, pumunta na po kayo dito. Ka Eric, pumunta ka na dito, masaya Yes. dito. Ito na matagal nating inaantay. Ito po, Yes. at meron pong kaganapan dyan na papunta ang mga taong bayan, papunta towards the airport siguro, makakuha nga tayo ng report Sige. dito kay Brother Jay. At pumunta doon at tinakarangan ito. Parang may... At mukhang dumadami na daw ang tao na hinaharangan ng pulis. Kaya nga ito, Mr. Marcos, tingnan mo ito. Abalos and Marvil, no? Armed Forces of the Philippines, no? Gibo Chodoro. Anong gusto nyong gawin dito? I-disperse? Sakta ng mga tao? Hindi nyo na ito yung mapipigilan. Nagigising na po at napumulat na ang buong sambayan ng Pilipino. Ang paghuhukom ay dumating na. Ang pagtutuos ay nandyan na. BBM resign, Marcos alis dyan. Dumadagundo ngayon sa Davao City. At naririnig nila Coach Oli, live, nandun sila. At kami naman ay naglalakbay via Information Highway at upang iparating sa buong daigdig, nagsisimula na po ang panawagan ng mamamayang Pilipinong bawiin ang kapangyarihan sa kamay ng abusado at sindikato ng gobyerno ni Marcos at itatayo namin ang matino at matuwid na gobyerno at pamumunuan kami ng aming Vice Presidente bilang legal at konstitusyonal na tagapagtaguyod ng suksesyon sa kapangyarihan sa pamahalaan. Ito po hindi na mapipigilan. This will now be the birth and unfolding of real power of the people starting right now in Davao. Sambayan ng Pilipino, magising na po kayo. Huwag niyong antayin na lumala po ang ating kalagayan sa isang incompetent at napaka-notorious sa moral bankruptcy na uri ng gobyerno ni Marcos kung saan ginamit niya na private armed goons and hoodlum ang mga pulis. Hindi na po ito mapipigilan. Gabi ng pagpapanganak sa kasaysayan na nagaganap ngayon na pagsisimula ng people power sa Davao City. Ka-Eric, Coach Oli, naalala ko yung sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte nung pinuntahan siya ng magkakapatid na Marcos para suyuin kasi kulang sila ng suporta sa Visayas at Mindanao. At ang naisip ni Vice President Inday Sara Duterte during that time ay ang Mindanao at ang Visayas kung saan maraming mga proyekto na naumpisahan, mga key projects ang kanyang tatay, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mula rito, umaasa siya na magkakaroon ng tunay na unity at continuity. Pero ano ang nangyari ngayon? Lalo na dyan sa Mindanao na pinagkakaitan na ngayon. Kaya sa mga taga Mindanao na hindi man makakapunta sa Metro Manila kasi ang sumikat dito, ka-Eric, yung EDSA. Parang ang nakikita ko, baka ang susunod na EDSA ay dito na ngayon sa bahagi ng Davao City, ka-Eric. Correct. Agree. Kaya nga ang banggit natin, the offering of life and sacrifices of Kingdom of Jesus Christ and Pastor Kibolon has now grown into fruition to become a redemption of the country. At ang people power, ayan na, ang bandila ng Pilipinas. Ayan na. Dumadagsa na po ang mamamayan. Tama ka, Brother Admar. The birth or rebirth of people power now is being started in Davao City in front of Davao Cathedral of Kingdom of Jesus Christ. Ito po'y hustisya at katarungan para sa sambayan ng Pilipino at nagsimula na ngayon sa Davao. Sinisingil na po ng mamamayang Pilipino ang kalapastanganan, abuso sa kapangyarihan at pagkabulok sa pangungurakot ng gobyerno ni Marcos Jr. Napupundi na at napupuno na ang mamamayan. Kaya ngayon dumadagsa na sa Davao City. Nananawagan tayo sa buong daigdig na may mga Pilipino sa buong bansa na kung saan man kayo, by the number of 5 or 10 lang kayo, magtipon-tipon in prayer and in solidarity, online, join SMNI, DZAR online platform and join the online people power right now happening in Davao City. At ito nang simula ng pagpapanganak ng pagbangon ng Pilipino para ibangon ang matuwid na pamamahala sa ating bansa sa pamamagitan ng pagpapalayas kay Marcos Jr. at sa mga alipores niyang abusado. Coach Oli,
Nandyan. Ka Eric at brother Admar, siguro magpapaalam muna ako dahil wala na akong masabi dahil nagliliyab na to. Gusto ko lang lumabas. Okay. Sige. Pasensya na po Ka Eric, brother. At sino yung dumating? Congressman Duterte yata, nandyan. Pulong Duterte, dito na? Oo, nandyan na. Mayor Basit Duterte, nandyan na. Support ng pagkain. Oo, andyan na. Nagpadala si Congressman Pulong Duterte. Ayun na, Senator 3,000 Bato de la na Rosa. pagkain. Let's go now to Davao. Gusto ko lang bumaba. Sige. Okay, Coach Hindi ko Oli. na mapigilan. Kami, dito Maraming muna kami salamat. mag-sustain. Gusto ko lang bigyan ng pagkakataon nito na magpasalamat tayo sa KOJC. Dahil alam naman natin ito ay trabaho ng buong Pilipinas, buong mamamayan. At alam natin, nararamdaman natin, nag-aalab ng puso ng mga Pilipino. Pero ito po ay naging kasangkapan ng KOJC para ito'y simulan. Ang kailangan lang po natin kasi ay